Bakterya diyan, no? Anong bakterya? Spirochete. Maliliit Spirochete, yan, oo. pero parang ang kanilang image, no? Pag tingnan mo sa microscope, parang mga ahas, no? At saka, ano yan, kaya nga madali mag-penetrate sa mga sugat. Pag merong breaks, no, sa skin, hindi, not necessarily malaki sugat. Lalo na iba, mahilig magtampisaw, no? Minsan may sugat yung paa, o kaya kama-manicure lang, pedicure. No? Yung pedicure, no? Minsan masyadong hanggang doon sa dulo, no? Tinatanggalan, lalo sa mga parlors, ano? Ay makikita natin, hindi masyadong pinapansin yung maliit na tusok o sugat, no? Masyadong tinanggal na yung side na kuko na nagpo-protection sa atin. Tapos tinatanggal pa yung cuticle na nagpo-protection ng ating nails. Now, madali po mag-penetrate dyan, no? At pag yung iba nagmamalaki pa, sabi 2-3 days o 5 days kami lumalakad sa baha pero wala naman nangyayari. Huwag po kayo mag-alala, no? Nag-i-incubate pa yan, no? Ang incubation period 3 to 12 days, no? 3 to 15 days. Minsan 15 days wala ka pa nararamdaman. Tapos all of a sudden hindi ka na makahiye. Ang ibig sabihin, tinamaan ng kidney mo. No? Tapos, naninilaw ka na, may tinatawag na hepatorenal syndrome. Stage 4 ng leptospirosis. No? Na maraming namamatay po dyan. Okay. So, ito rin pala, habang naglulunoy ka pala sa baha, o kasi hindi mo talaga pwedeng hindi ka lalakad sa baha, dapat pala nagpo-prophylaxis ka na doxycycline. Opo. Hindi isang beses lang pala ang doxycycline. Mura lang po yan, ano? Ako ang advice ko, lalo sa mga flooded areas, no? Ang tondo, mahirap lumabas, no? Marami akong mga pasyente, iba mga pastor, no? Bisa nagsasalita pa ako na Botas, Malabon, Caloocan, no? And even parts of Quezon City, no? Ay sa Pampanga, Bulacan, no? Yan, parts of Tarlac, no? Bataan. Ang ginagawa ko po, no, ay pinapainom na ng doxycycline. Mura lang po yan, no? Yung generic, no? Actually, piso lang isa niyan, eh. Okay. Piso, 2 piso. So, dapat habang naglulunoy ka sa baha, nagdo-doxycycline Once a day lang po. Once a day. Tapos, at saka 1 week after, kunyari 5 days ka, magkano ka pa ng 7 days. Okay. Hindi sapat yung once a day lang kasi kung hindi tinamaan. Ngayon, sa naman po, mga viral diseases, Mpox, at saka yung ibang mga viruses, ano? Ako kasi, minsan hindi mo maiwasan na mahambunan ka. Kaya kung may alcohol ka, ako 70% alcohol. Ang gagawin do? Ang ginagawa ko talagang ilalagay ko sa ulo mo? O sa buong buhok. Ang buhok kasi, depository ng yan, ng mga viruses. Okay. Bisan pag hindi mo nilagyan ng alcohol, andyan pa rin yan ng 3 days. Talaga? Kaya ako, nilalagyan ko kagad ng kahit ang buhok ko, mabibilang na lang, nilalagyan ko ng, marami ako maglagay ng alcohol sa buhok. So, pag nag-dry na, hindi, huwag ka ng, pero minsan po, talagang kahit na nagsombrero pa ako, nag-umbrella, nilalagyan ko talaga ng alcohol pag na-expose ako sa labas. So, ngayon, yung mga tao, kahit na ba wala siyang sugat at naglalakad siya sa baha, kailangan talaga uminom ng doxycycline? Basta pag nakapaglakad po kayo. Basta naglakad ka. Kahit na wala ka sugat. Kasi ang sugat naman, hindi naman yung malaki sugat, kagaya sa mga major diabetes. Hindi, breaks in skin. Hindi naman natin nakikita yun, eh. Hindi po natin nakikita yung nasa paa. Yung mga in-between, yung mga toenails na. Hindi mo makikita yan. Minsan may halipunga pa nga. That's a break. No, pag may halipunga, di ba pag tinanggal yung balat, makita mo may konti dugo. That's a break in the skin. So, yan po, pwede pagpapasok yung spirochete na parang yan, maliliit na mga ahas, papasok yan. At saka ang bilis pumasok yan. So, hindi makakatulong yung palakasin mo lang yung immune system mo? Malaking tulong po yan. Okay. Pero kasi, kaya lang pag nakapasok ng ganyan, no? Yun, pag malakas-lakas sa resistensya mo, siguro kukunti lang ang papasok sa'yo, pero papasok pa rin. So, dapat lahat yan gagawin mo yung pag-iingat. Mas maganda Tsaka pwede rin pumasok sa mata, sa bibig. At saka, sa ilong.
malaking tulong po yung yung boots. Oo. Nakaboots sa mga flooded areas, no. Ngayon marami pa po. Ngayon pa lang nagdadatingan yung maraming may sakit na leptospirosis. Oo. Opo, malaki na kagad ang atay. Yung iba akala nila muscle pains lang sa una, no, sa kalagnat. Pero eventually, pagdating sa National Kidney na doon din po ako consultant ako. Oo. Ay marami na po, no. Iba dinadialysis na. Yun na nga, bakit dinadialysis? Pati kidneys tinatamaan. Yun po yung unang So kidney, atay. Opo, winawasak niya po yan. Yung puso, pwede rin. Pwede rin po yan. Wow. Lahat ng internal organs, kaya lang ang puso, very rare, kaya bago abutin ng pusa, patayin na eh. Kidney pa lang, yung may tinatawag na... Pwede rin pumasok sa utak yan, yung Opo, leptospiral. yung tinatawag na pagkatapos ng tamaan ng kidney tsaka liver, yung stage 4, sa na po, nagsisissues na, utak na yan, encephalopathy. Opo. Piruin mo langoy wawasakin din po niya. Ang daming nangyari. So, mga farmers din natin, kasi lagi nakalubog yung paa nila sa putikan, sa tubig. Opo. Pwede rin na magkaroon yung sila ng po mga farmers leptospirosis. natin, actually, nung unang panahon, nung hindi pa nagbabaha dito sa mga farmers karamihan. Kasi maraming daga doon no? Yung mga daga, yung dumi nila, tsaka ngayon pati pusa, reservoir ng ng natural reservoir at saka daga, no? Ng mga meron pa ibang, kaya lang wala masyado rabbits dito. Squirrels yan. Yan po yung mga carriers. Pero yung mga hindi naman namamatay sa leptospirosis yan. Pero parang galing sa animals, pupunta sa atin. Ganyan din ang monkeypox. Ano po ng mga unggoy yan, kahit na dati siguro pag itsura mong unggoy, no? Pero ngayon kahit na maganda ka, no? Pwede kang tamahan din. Anyway, teka Doc, mag-break muna tayo at pagkatapos ay muling babalik